Hello, what's up? This is Raymond Guerra and this is the detalyadong review of the Tecno Camon 40 5G. Ganda na. So, sinukat ko lang. Pakita ko lang sa inyo sa camera. So, it's been, a week or more than a week na? Not really sure. Pero, I've been using this for many days na. So, this is the final review na po ito. Real talk na po tayo. So, for finalization sake, ito na po ang kanyang final specs din na natuklasan ko base sa mga test na ginawa ko para sa kanya. This is running on Android 15, iOS 15. MediaTek Dimensity 7300 po ang kanyang chipset. 4 nanometer po yan at 2.5 GHz. GPU naman ay Mali G615 MC2 up to 1 GHz naman yung GPU. Okay? And meron din po siyang AI chipset which is MediaTek APU 655. Yes, so kung gusto nyo gumamit dito ng AI, which meron po siya yan, Tecno AI, don't worry, hindi po bugbog ang inyong CPU dito kasi may sarili siyang CPU for AI. Okay, that's the MediaTek APU 655. Now, this variant is the 8GB, 256GB storage. Meron din pong 12GB version nito na RAM, but it's okay. While kahit ito ay 8GB, 256GB na storage, ito ay very reliable. Oh, may spoiler na kayo. Actually, maganda experience ko rito. I was expecting na mababa, but spoiler alert, goods. Okay, especially sa camera. Okay, ayan, kung may idea na kayo. But anyway, bago ang lahat, ito muna ang kanyang price. Naglalaro po siya from 11,000 to 13,000 pesos. Depende sa timing nyo. Minsan nakita ko kasi ito a few days ago, 11,000 lang, and then umakyat siya ngayon sa 11,600. So depende rin. And plus, meron pang mga vouchers dyan, especially kung sa Shopee kayo, maganda mga vouchers sa Shopee. Speaking of vouchers sa Shopee, meron tayong floating tag dito in case na gusto nyo direct na mag-click sa Shopee. Mamaya. Hold. Pero hindi tayo mamaya. Okay? Tap nyo lang yung screen para lumabas tong floating tag na to. Okay. Now, for the rest of the specs, pakibasa na lang. Yan. Ay, pakipause pala. Pakipause. Alright. Now, continue tayo sa detalyadong review. So, bagong labas na phone, gusto mong malaman. So, sa build and design, confirm ko nga lang pala sa kanyang build and design. This is plastic back. Plastic frame po. Yes, plastic po siya. Pinukpo ko na ng bakal. Tunog plastic talaga. And Corning Gorilla Glass 7i po ang kanyang protection. Okay, and meron na po siya. Don't worry, nakakabit na rin po ang kanyang plastic screen protector. In case na wala pa kayong mabibiling tempered glass, at least meron na ang screen protector dyan. So pag nagasgas to sa unang araw, okay lang po yan. May plastic pa po yan na nakadikit ngayon. Okay, kita naman diba? Ayun, sa gilid ng screen. And then dito sa may paligid ng camera. Yan, ayan po yung plastic screen protector. And dito naman sa kanyang extra button, as you can see, meron po siyang volume rocker and power button dito, diba? Dito po sa kanyang extra button, actually customizable po ito, but by default, if you double click, ma-activate yung kanyang flash snap sa camera, which is the action mode. Actually, action mode lang po yun, action camera mode. Well, try natin. 1, 2. See that? The flash snap, yun. No? Purpose po nito is para makuhanan nyo po ng maayos or walang blur yung mga gumagalaw ng mabilis ng mga subjects. Like, kunwari, tumatakbong aso, tumatakbong bata, umaandar na jeep, sasakyan, kotse, etc. Walang blur po yun. So, mamaya pakita ko kayo ng sample, pero yun po ay good lang for bright areas. Okay, dito na low light sa studio ko, pansin nyo, ang pangit tingnan, no? Meron siyang ganyang augmented na parang sirang lens tuloy, no? Kita nyo yun, no? Kusa lang siyang tumutuloy-tuloy ng galaw kasi hindi po yan pwedeng gamitin sa mga low light na areas. Again, this is the flash snap lang naman po yan. Huwag nyo po isipin na sira yung camera. It's just that hindi to design tong flash snap na to, itong action camera mode niya sa low light. Now, if you switch to normal camera, mawala yung ganung kulay. See that? Normal na siya. Alright. Sa flash snap lang talaga siya. Biglang may lalabas na ganun. Yes. Just so you know lang. Baka mag-worry kayo, ano yun? Baka sira yung camera. No, it's not. Nasa flash snap lang po yun. Talagang ang requirement niya is bright lights na area. Maliwanag. Like tanghaling tapat. Basta maganda yung sikat or liwanag sa paligid. Okay. Now, as for the design, since nagaganda na ko dito, actually pagkasuot niya tong kanyang case na to, mukha siyang Huawei Mate 20 dati. Basta ganun yung nakikita ko sa kanya every time na gamit ko siya at nakasuot siya ng case na ito. Yun yung naalala ko sa kanya, the Huawei Mate 20. So, needless to say, feeling premium po siya, design is premium. Kahit na ito ay nasa 11 to 13,000 pesos lang. Very nice. Okay? Kung usapang build lang naman, goods na goods po ito, and that curve makes it more sexier. It's just that, like I said, hindi ako fan ng curve. Pero marunong naman na maka-appreciate kung talaga magandang ano. Para namang umaagos lang yung image, diba? Ito nyo ba? Look at that. Alright. Anyway, kita nyo rin yung curve dito sa kanyang frame. Oh. Ganda. But anyway, move on tayo.
So, build and design, bibigyan ko ito ng 9 out of 10 since maganda talaga siya para sa akin. Okay? Not for me, pero maganda pa rin talaga siya. Now, lipat na tayo sa performance. So, this has Dimensity 7300 from MediaTek. 4nm po yan at 2.5 GHz. Meron po siyang GPU na medyo mataas din ang clock speed, Mali G615 MC2 up to 1 GHz naman. Okay? Now, ano ang translation yan sa performance, sa actual use? So, unang-una, pakita ko muna sa inyo ang kanyang AnTuTu score. This scored 860,000. Alright, ang bumubuo po dyan is 300,000 na CPU and 130,000 na GPU. So, para mas malinaw, the Helio G99 only has 70,000 na GPU. This is almost double ng Helio G99. So, kung gusto nyo mag-upgrade from Helio G99, this one is a good choice na hindi agad mabigat sa bulsa or butas sa bulsa nyo. This one, alright? Impressive by any means kasi wala pang 1 million. Pero, don't get me wrong, very decent na po siya sa performance. Now, ang translation niyan sa Mobile Legends, sinet natin siya sa medium graphics and super FPS. Nag-run po ang game from 88 to 90 FPS, minor fluctuation, at ang temperature, 40 degrees Celsius. So kung maglalaro kayo dito ng Mobile Legends, hindi po kayo mapapahiya. Solid na rin ang performance nito. Kaya hanggang 90 FPS. Kayang-kaya ang 90 FPS. Sa Wild Rift naman, sa mga nag-request yan, sinet natin siya sa low graphics and 120 FPS. Naka-custom po yan. Custom settings. Nakakuha tayo na, in fairness, 110 to 120 FPS every time na naglalaro tayo. Once na binitawan mo nga lang yung pindutan, for some reason, I don't know why, pag binitawan mo yung screen, nababa siya ng 60 FPS. Pero once na tuloy-tuloy ka na naglalaro, like pindot ka na ng pindot, don't worry, nasa 100 to 120 FPS siya for some reason. While that's medyo concerning ng konti, pero para sa akin, overall performance, goods na rin yan. And temperature, 40 degrees Celsius. Not bad. Sa PUBG Mobile naman, sinet natin siya smooth graphics and extreme plus FPS. Nag-run po siya around 74 to 85 FPS, not bad. Medyo high lang ng konti yung temperature at 43 degrees Celsius. Sa Call of Duty naman, sinet natin siya sa low graphics and ultra FPS. Nag-run po siya around 75 to 80 FPS, around that performance, medyo mababa ang temperature, 41 degrees Celsius lang po. Sa Genshin Impact naman, sinet natin siya sa low graphics and 60 FPS naman, in fairness, nakapaglaro siya ng stable na 40 to 45 FPS. Temperature, 42 degrees Celsius. Okay, note ko lang na meron po siyang gaming mode ha. So just in case lang, pwede po siyang iset sa performance mode if you want. Okay, now, sa performance, again, ibabangga ko lang siya sa kanyang presyo na 11,000 to 13,000, depende kung saan nyo siya mahuli or mabili. Sa pinakita niyang performance, bibigyan ko siya ng magandang 8 out of 10 na rating sa performance. Good job. Good job dito sa Tecno Camon 40 Pro 5G. Okay, now, lipat naman tayo sa display. Bagong labas na phone, gusto mong malaman. As for the battery, this has 5,200 mAh with 45 watts fast charging support. Kaya po niya full charge in 45 to 55 minutes from 20% to 100%. Supported po niya ang bypass charging. Yes, meron po siyang bypass charging. See that? Yes, meron. So kapag gusto niyo lang na mag-game na matagal or manood ng matagal at ayun yung nilalaspag ang battery niyo, pwede niyo gamitin ng feature na yan. Now, supported din yung reverse wired charging in case na meron pang gumagamit niya na mga ilang kayo, limang tao. And sa PCMark score, eto, actually impressive po ang PCMark score niya. For half brightness, half volume with internet, 14 hours, 7 minutes. O, diba? Pwede makunat kung sa makunat lang din naman. Yes, walang patayan po yan, dire-diretso, 14 hours and 7 minutes. Sa full brightness, full volume with internet, 9 hours and 34 minutes. Swak, slightly above average siya sa full brightness, full volume with internet. Okay? Remind ko lang kayo na itong nakukuha natin na battery endurance ay depende sa dami na naka-install, kung ano yung mga in-install nyo, so on and so forth. So ito po yung mga naka-install dyan para makuha yung ganyang score. So kung mas marami ang inyong social media dyan or anything, or kung ano pa pinaparad nyo na kung ano mga games pa hinahayaan nyo, iniiwan nyo sa background na nagraran, siyempre iba po ang konsumo nun. Hindi nyo makukuha malamang ang battery endurance na nakuha natin dito sa test na to. Alright? So magkakaiba tayo ng apps, magkakaiba rin ng result possible. Okay? Ang meron lang dito yata social media is TikTok,
Facebook and Messenger, also of course the YouTube. So basically yun yung mga social media. Yung social media kasi po talaga pinakamalalakas kumain ng battery. Alright, now for the battery, bibigyan ko to ng 8 out of 10 din na score. Since very good naman yung pinakita niyang result, actual result, deserve niya yung makuha yung 8 out of 10 na score sa battery. Alright? Meron po siyang 6.78-inch curved AMOLED. Full HD po ang kanyang resolution. 144Hz screen refresh rate ang maximum na kaya niya ibigay na refresh rate. So, pakita ko lang sa inyo saglit yung kanyang display settings. See that? Usually, meron tayong light mode and dark mode. But this one, natuwa lang ako na meron siyang extra feature na schedule. Pwede niyo pong schedule kung kailan siya pwedeng mag-light mode at mag-dark mode. Just in case lang. Okay? You can set to custom or matic, ilagay nyo pag sunset, dark mode, pag umaga na, magla-light mode na siya. Pwede. Okay po yan. Extra maliit na feature pero I think some of you magugustuhan yan. Now, meron siyang high brightness mode just in case na gusto nyo siyang gamitin sa outdoor. So, hindi po naka-indicate specifically kung ilan po ang kanyang maximum nits. Pero sa nagamit ko sa kanya, I believe naglalaro siya sa 700 to 800 nits, which is very usable naman kung gagamitin nyo ito sa tanghaling tapat outdoor. Okay? Now, sa screen refresh rate, sinet natin siya the whole time sa 144Hz screen refresh rate. If ever man na bumaba ang kanyang refresh rate dyan, hindi ko po yun sinet na ganon. Sa software po yun. Si software po ang nag-decide na ibaba siya. But again, sinet ko siya high refresh rate all this time. Tapos, pwede nyo i-customize yung refresh rate for specific apps just in case na gusto nyo ng ganon. Like hindi nyo naman kailangan ng 144 or 120Hz screen refresh rate sa Google Chrome, set nyo lang sa 60 para mas makatipid-tipid sa battery. I would recommend na gawin nyo yan na yung mga talagang gusto nyo lang na smooth gamitin, yun ang iset nyo sa 120 to 144Hz screen refresh rate. Like games, 120 to 144 yun. Good. Okay? Best sila sa ganung scenario. And then meron tayong color style din dito which you can switch from bright colored to original color. Siyempre, favorite ko lagi bright colored para buhay na buhay yung mga nakikita ko sa screen. Talagang solid yung kulay. Mas vibrant, mas okay. Now again, mention ko lang, meron siyang Corning Gorilla Glass 7 eye protection. Supported niyang 10 multi-touch and 200Hz by default na touch sampling rate. Pero pag nag-gaming ka, I believe pwede siyang umakyat hanggang 500Hz touch sampling rate. And in terms of ganda lang din naman ng display, makikita nyo dyan, napakaganda po ng display nito. Buhay na buhay at totoong AMOLED po yan. Solid panoorin po rito na Netflix, YouTube, or anything na gusto nyong panoorin or tingnan sa screen nyo. Maganda po talaga ang kanyang display. So this one, bibigyan ko to ng 8 out of 10 din sa display. Good job. Now, lipat naman tayo sa camera. Okay, dito sa camera, ito yata ang pinaka-crown jewel niya. Now, this rear camera na setup na to, na system na to, meron po siyang 50 megapixel main camera, 8 megapixel na ultra-wide. I'm not sure what is the third one. I guess that's fake or for some reason another sensor. Maybe AI sensor yan. I don't know. Pero hindi tayo ikot yan sa story na yan. Now, meron tayong orange LED yata yan and we have the flash na single tone lang, monotone lang kasi I believe white lang yata yan or yellowish white. Dun sa orange na yun, I believe pwede siyang umandar kapag nag-start na tayo mag-record. Pindutin natin ang record saglit. And yeah, see that? It blinks. Nagbe-blink siya. So, indicating na nagre-record na. So, kung ikaw ay mahilig mag-video record ng sarili mo using the rear camera, pwede mong malaman kung nagre-record na siya sa'yo sa mukha mo or while may ginagawa ka kasi makikita mong biblink yung kanyang LED indicator. Ganda. Meron nito kasi actually sa aking nothing phone din. Mas malaki ng konti pero okay na yan. At least meron. Diba? Now, the only thing na siguro hindi nyo magugustuhan, wala siyang turning off. Wala siyang patayan nung recording na LED na red na yun. Wala. See that? Unlike sa nothing, meron eh. Although, minor lang yun na nitpicking. See this? Meron siyang recording light turning on and off. While here, wala eh. Wala akong makitang pang turn off ng kanyang recording light. Doesn't say here, meron ba? Wala siyang pang turn off nung recording light. Itong red na to, nagbi-blink while video recording. While video recording lang naman po yan nagpa-function. Okay? Now, this rear camera system is using the Sony LYT700C. While hindi naman ako masyadong familiar sa mga yan, mas focus ako sa mga results na kaya nilang ibigay.
actually napakaganda po ng results sa pictures. Yan. So, nakikita nyo, buhay na buhay po yan. Maganda po yung kanyang depth, yung separation ng foreground and background. Mas natural actually yung blur niya rito. And some highlights, medyo slightly, lang ng konti, what do you call this? Saturated yung mga kulay, which actually, I like naman kasi, of course, para sa may mga pictures yan, ipopost na naman natin sa mga social media accounts natin, which, kaysa naman i-edit na actually, maganda na agad. So less to no more edit na kailangan dito. Maganda po ang kanyang mga results. So, yan po ang kuha sa kanyang camera for the pictures lang naman. So, okay na, di ba? So, nagamit ko siya sa family get-together namin and we love the results. Okay? Solid. Now, if you plan to use this for vlogging, actually maganda. Maganda siyang gamitin. Ang linaw po ng kanyang video recording from 1080p to 4K at 30 fps. Ito ang sample. Skitty. Testing sa focus. Pero pag gano'n ay sa bahay kasi wala masyadong bawang. Hindi ka mahilig sa bawang. So the good thing about the video recording here is totoo po yung kanyang OIS. Actually, slightly impressed ako sa kanyang OIS. Kasi remember, the price is 11,000 to 13,000 pesos. Pero yung OIS na pinapakita niya, especially kapag maganda yung liwanag sa area, parang malapit na siya malapit na siya sa pagiging flagship So if you want a budget smartphone na ang OIS ay very close to flagship level, not bad po ito rito. So pwede, solid po ito. Nakita niyo naman sample, actually you can tell yourself na kung okay siya o hindi. Pero para sa akin, goods na to kasi actually 11,000 to 30,000 usually nakukuha ko lang tong ganitong stabilization sa 25,000 pataas ng mga smartphones, but this one 11,000 to 13,000, solid na po ito. Napakagandang deal na binigay nila rito. And the flash snap, legit, totoo po yun. Nagagamit actually siya for fast moving subject or object. Pwede. Talaga nakukuha na niya yung electric fan. Tinahikotinis ko lang naman. Umaandar po yan. Kung kapag naka-off ang flash snap, kita nyo medyo blur yung mga LC. Pero once na inon to na yung flash snap, talagang stagnant na yung LC. Isipin nyo, electric fan yan, mabilis ang ikot yan. So, I don't expect na ganyang kalinaw pa rin makukuha niya sa flash snap. But it works and legit po yung kanyang flash snap. Siguro, if anything, kukulangan na ako sa kanya siguro, wala siyang 4K at 60 fps. Up to 4K at 30 fps lang. And yung 60 fps yan, nasa 1080p video recording lang. So, yeah, yun lang yung pinakabitin sa akin. Pero again, that's 11K tayo to 13K pesos na price category. So, I guess, okay na rin to. So, pagdating sa camera, bibigyan ko to ng 9 out of 10 kung ibabangga lang siya sa presyo niya. Yes, almost perfect siya. 9 out of 10 sa camera. Okay? Note ko lang din na medyo aggressive din dito ang AI, yung AI processing. So, minsan, nakuha na mo na, pero ipoprocess pa ni AI para mapaganda or para mas ma-enhance yung image or video. Yeah, medyo minsan nakakairita rin siya kapag nagmamadali ka. But aside from that, maganda pa rin naman ang resulta so far. Sa ngayon, I don't know sa mga future updates nito, yun lang. But for now, 9 out of 10 base sa nagagamit ko sa kanya for the past few days. Okay? Solid na yun. Now, sa audio, meron siyang Dolby Atmos support sa software, top speaker and main speaker sa bottom, and ito po ang quality ng kanyang sound. Now,
As for the sound naman is, pakita ko lang sa inyo just so you know, hindi po ito gimmick na Dolby Atmos. Meron talaga siyang Dolby Atmos na settings sa kanyang mismong main settings. Settings. But anyway, you get my point. And supported din niya ang IEM. Kung meron kayong mga USB Type-C na IEM, yes, meron po. And of course, dedicated feature para sa wireless microphone just in case na magbo-vlog nga talaga kayo rito. USB Type-C, wireless microphone, pwede. And call noise suppression for other features pa niya sa sound. And what else? Yeah, mga sounds lang naman ito. So, for audio, actually, medyo impressed ako sa kanya. Not the loudest here, pero napakalino naman ang kanyang output. So, I guess, very good na rin para sa kanya. So, sa audio, bibigyan ko to ng 8.5 out of 10. Kung gusto nyo din ng solid na experience sa wireless listening pleasure nyo, ito po ang kanyang Bluetooth audio codec. Supported niya from SBC, AAC, Qualcomm aptX, HD na Qualcomm aptX, LDAC, yes, LC3 Opus, ito yata I believe is proprietary ng Apple, mga sound ng Apple, and Savitech LHDC, V3, V4, and V1. Yes. So lahat halos ng mga high-end na mga Bluetooth audio codec supported ng unit na to. So, naintindihan niyo kung bakit 8.5 out of 10 ang score na binigay ko sa kanya. Diba? Solid. Now, bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, for connectivity, dito not really very impressed, okay? This has 4G, LTE, 5G, VoLTE, and VoWiFi. Yan. Now, sa speed test, tinas ko siya sa outdoor. Nakakakuha ako ng sometimes average na 15 to 20 Mbps. Yes, medyo disappointing yung ganun. Pero there was this one time na, I guess nakadepende pa rin sa area. Pero I was not expecting lang na makakuha ako ng 20 Mbps habang nasa labas ako. Usually kasi 50 Mbps pataas. But this one, yeah, may nakuha ako mababang 20 Mbps. But it's okay. Nakakuha pa rin naman ako ng 1 time to 2 times yata nangyari na 200 Mbps yung speed test. Alright. Now again, sa connectivity, Bluetooth 5.4 po yan. Nakita nyo naman yung codec kanina. Mayroon po itong FM radio. Just in case lang na nakikinig pa rin kayo sa FM radio. Mayroon din po itong IR port and you can control your appliances na may infrared. Dito lang yan sa taas ng notifications. See that? So yeah, pili lang kayo kung meron kayong i-connect dito ng appliances. And the GPS accuracy, ginamit namin to sa biyahe. Naglalaro siya sa 3 to 5 meters accuracy, which is very good din sa mga tropa nating riders. Maaasahan nyo po ito. Alright? Now, in terms of connectivity, not really impressive kasi sa Wi-Fi ko dito pala, speed test ko, pakita ko sa inyo. Yan. This, again, remind ko lang kayo na 600 to 800 Mbps po ang aking subscription. Okay? 600 to 800 Mbps. Now, ang kaya niya lang is 350 to 400 Mbps lang. Half lang halos. Okay? So, mas better siya sa mga 4G na Helio G99 but not really nakukonsumo niya or ma-maximize niya ang aking Wi-Fi speed dito. So, medyo na-dismay lang ako doon and nabitin. Pero overall, okay pa rin naman, okay? Sa mga hindi naman kagaya ko na heavy user pagdating sa bandwidth, I'm sure sobra-sobra na ang 300 Mbps or sapat na. Or I don't know, kung depende sa mga trabaho nyo yan. Kung work from home kayo, alam nyo na bitin yan. Pero depende pa rin yata sa work na from home na yan. So, bibigyan ko sa connectivity dito ng 7 out of 10 lang. Maybe the only low score dito sa detalyadong review na to. And for others, again, meron po siyang AI sa settings. And long press nyo lang itong button na to. Pwede siya ma-activate actually. Long press. There goes Ella. Yeah, I believe it's Ella yung kanyang AI dito sa Tecno. Kasi sa Infinix ay si Folax. Now, other function, may special function. Pakita ko lang sa inyo just in case baka curious pa rin kayo. You know, dynamic port, floating window, split screen, smart panel, outdoor booster. Ito magugustuhan nyo kasi pampalakas po ito ng signal just in case lang. Yun nga lang, kapag inactivate nyo nga po pala ito, like nasa area kayo na medyo talagang pairapan ng signal, you can turn this on but malalakas din ng battery nyo and I'm not really 100% sure kung gaano ka-reliable ito but at least it has that feature na pwede nyo i-maximize ng konti yung signal. Okay, especially kung meron kayong inihintay na chat or call or I don't know, maybe what else, email, yeah, see that, ayun nakalagay naman enhance screen brightness, network quality, etc. Okay, again malakas sa battery yan pero at least merong option in case na kailangan nyo talaga. And of course the game mode and the kids mode, kung gusto nyong ipagamit ito sa mga bata, meron po siyang kids mode. Now for the verdict, okay, sa verdict po bibigyan ko ito ng best
value for camera features and casual gamers. Buong 2025 yata ito na yung magiging number 1 ko pagdating sa best value, especially below 15K na category. Ito na yun. Best value for camera features and casual gamers. Okay, casual gamers lang, emphasis ko dyan. Not for heavy gamers, obviously, kasi hindi ganun kataas o hindi natin pwede i-maximize sa mga settings niya, sa graphics, sa mga AAA games sa Android. But for casual gamers, okay na to. Tapos, ang ganda pa ng camera, di ba? Right now, I think, kung mali ako, please correct me sa comment section. Pero this is the best and nothing beats this Tecno Smart 40 Pro 5G right now in terms of price and value. Solid nito. Okay to gamitin. And for now, I don't have any reason to sell this. Parang maganda yata mag-stay to sa bahay. Kasi gusto ko yung action mode na yung action camera mode. Very good eh. And the stabilization, I think pwede siyang gamitin for in case emergency na gusto ko mag-vlog, like lobat ang aking main phone, yung aking nothing phone, and other na ano din, na mga ginagamit ko dito like Samsung or this Samsung itong gamit natin. Pwede itong pamalit. Yeah, why not? But anyway, that's it. Bibigyan ko siya overall ng 8.5 out of 10 na total score. Almost 9 out of 10. So, lagyan na natin. It's a 9 out of 10 na total score. Okay? Dagdagan ko na lang ng extra para maging 9 out of 10 siya. Actually, kasi very good yung value ng smartphone na to. Okay? I hope hindi ito sirain ng future updates. 2 days ago yata nakatanggap ito ng 1.2 gigabytes na update. Ayan, pakita ko sa inyo yung features na nadagdag dito at kasama nung 1 gigabyte na update na yon. Yan yun eh. Pero anyway, kung interesado kayo rito, which kung balak nyo lang din naman gamitin ng inyong 13 months sa smartphone na above 10,000, this Tecno Camon 45G is not a slouch. Very good po ito. Solid. Right. Na, kung gusto nyo na ito, iwan ko yung link sa video description or pipin ko sa comments. And if gusto nyo rin na ma-avail ito sa Shopee, you know, kasi may mga vouchers sa Shopee na matataas ang value, try nyo rito, nagpo-float lang yan. Kung hindi nyo makita dito na nagpo-float, touch nyo yung screen para lumabas. Meron dito, yan. And you can click that para lumabas yung mga available na mga legit po na store na pwedeng bilhin nito. Kasi napansin ko, pag-check ko kanina sa Shopee, let me show you saglit lang, meron mga fake na version yan na lumalabas. See that? I searched for Tecno Camon 45G, merong 3,398 pesos. So, 3,400 lang na Tecno Camon 45G. If this, nakita nyo, this is most probably fake and kita nyo naman sa name. Hindi po yan legit na store. So, ingat po kayo. What you should check is yung mismong main or your official store ng Tecno, or click yung talagang totoong price na sinabi ko rito, around 11,000, which this one talagang galing sa Tecno. See that? So, 11,600 siya ngayon. Isang araw, 11,000 lang yan. Tapos gagamitan nyo pa ng voucher, baka makuha nyo pa yan ng 10,000 lang. This is the Tecno Camon 40 Pro 5G. Solid to. Okay. So, unexpectedly, I don't know why ngayon ko lang siya binili. Wala na talagang balak itong i-review kasi patapos ng taon. But then, a friend of mine, actually si Glenn, meron siya nito and natuwa ako nung pinakita niya sa akin. So, change my mind. Sabi ko, parang gusto kong i-test. Nahiya naman ako manghiram. So, ito na lang. Meron na akong sariling Tecno Camon 45G and totoo nga solid. Shoutout kay paring Glenn yan. So, yun lang. Tecno Camon 45G. This is Rain Manguera. Kung nagustuhan nyo ganitong style ng review, real talk lahat at may test lahat, hindi hinuhulaan, please consider subscribing, liking, and sharing. I'll talk to you again soon. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo, tech simplified, di ka na